Matyagang pumila ang mga motorista sa isang gasolinahan sa Commonwealth Avenue sa Quezon City para magpakarga ng petrolyo bago ang inaasahang big-time oil price hike. Kasabay nito, inilunsad ng DOE at DICT ang eGov.ph Complaint Center para tugunan ang mga posibleng pang-aabuso sa presyo ng produktong petrolyo. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Bagong inaasahang big-time oil price hike, nag-full tank na si Arian sa isang gasoline station sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Kung ikukumpara kasi sa ibang gasolinahan, mas mababa pa ang presyo ng langis dito. Nasa 57.90 centavos ang presyo ng diesel, habang nasa 55.70 centavos naman ang regular gasoline at 56 pesos and 78 centavos ang premium gasoline. Full tank ko na po ito. Pero usually po ang full tank ko is around 400. 400. Siguro bukas, kung magpapa-full tank pa ako bukas, siguro around 600 na siya. Mas pinipili na lang ni Arian ngayon na unahin ang mga mahalagang biyahe tulad ng pagpasok sa trabaho. Si Vic naman, naabutan ko pang nagbibilang ng barya dahil kulang pa ang kanyang budget para magpa-full tank. Okay, kasi yung kikitain namin, mapupunta dun sa diesel na lang. Kung baka makarecover kami, hapon na, gabi na. Umaasa siyang paunti-unti at hindi biglaan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Si Angeline naman ay naghahanda na rin maghigpit ng sinturon, lalo na kung sasabay sa pagtaas ng presyo ng petrolyo ang posibleng pagtaas ng pamasahe. Malaking epekto po talaga yan. Kasi since araw-araw yung commute, Umaasa siya na magkakaroon ng sapat na tulong ang pamahalaan para sa mga commuter tulad ng libreng sakay. Ayon naman sa LTFRB, maaaring i-revise ang kanilang naunang proposed provisional fare increase. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, ang nauna nilang rekomendasyon ay nakabatay sa 60 pesos kada litro na presyo ng langis. Pero sa mga ulat, maaari umanong umabot sa 80 pesos kada litro ang presyo ng petrolyo sa mga gasolinahan. Naghahanda na rin ang Department of Transportation at LTFRB sa pagpapatupad ng 2.5 billion pesos na fuel subsidy o pantawid pasada para sa mga PUV driver sakaling umabot sa $80 per barrel ang presyo ng langis sa world market. May reklamo ba Samantala, kayo sa inyong inilunsad ng lokal na Department of gasolinahan? Energy at Department of Information and Communications Technology ang eGov.ph Complaint Center upang mas mapalakas ang monitoring at masiguro ang patas sa serbisyo at sapat na supply ng petrolyo para sa mga Pilipino. Kabilang sa mga maaring reklamo dito ang fuel hoarding, unauthorized price increase at iba pang iligal na gawain sa pagbebenta ng langis. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.